Isang malakas na kalabog ang yumanig sa mundo ni Katrina. Kasunod nito ang tunog ng mga nababasag na bote at ang pagtilapon ng kanyang mga paninda sa maruming semento. Ang mga bilog at kulay kahel na kwek-kwek ay gumulong na parang mga laruang pinagsawaan. Ang matamis na sarsa ay kumalat na parang dugo sa sahig. Napatayo siya mula sa kanyang maliit na bangko. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa kanyang nawasak na kariton. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa araw na yon, ang puhunan na inutang lang niya kaninang umaga, ay nasira sa isang iglap. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad ang humakbang papalapit sa nagkalat niyang paninda. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa sapatos sa perpektong plansang slacks hanggang sa isang mukhang tila inukit mula sa yelo. Ang lalaki ay matangkad at may tindig na tila pag-aari niya ang buong mundo. Ang kanyang mga mata ay malamig. Walang anumang emosyon habang tinitingnan siya na parang isang basurang nakakalat sa kanyang dinaraanan. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawang unipormadong security guard. Ang mga muka ay seryoso. "This is a private property," sabi ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "You are trespassing. Alisin mo ang basura mo dito. Ngayon na." Pakiramdam ni Katrina ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Basura? Ang munti niyang kabuhayan na bumubuhay sa kanya at sa kanyang inang may sakit ay tinawag nitong basura? "Sandali lang, sir." Matapang niyang sagot kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. "Hindi ito basura, ito ang hanapbuhay ko at wala kayong karapatang sirain ito." Isang bahagyang pagtaas ng kilay ng lalaki ang tanging reaksyon na nakuha niya. "May karapatan ako dahil ang lupang kinatatayuan mo ay pag-aari ko. You have 5 minutes to clean this up or I'll have my guards do it for you." Hindi na niya napigilan ang sarili. "At sino ka naman para mag-utos sa akin? Dahil lang ba mayaman ka at nakakotse? Tingin mo, kaya mo nang tapak-tapakan ang mga mahihirap na tulad ko? Hindi lahat ng tao nabibili ng pera mo." Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata, ang nagbabadyang pagtulo ng mga luha. Pero pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak sa harap ng mayabang na lalaking ito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon. Sa isang iglap, nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng lalaki. Isang bagay na hindi niya mabasa. Galit? Inis? O baka naman gulat? Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay nawala rin ito. Napalitan muli ng malamig na maskara. "Tapos na ang 5 minuto mo," sabi nito bago tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Katrina na nakatayo doon, nanginginig sa pinaghalong galit at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Pinanood niya ang pag-alis ng mamahaling sasakyan at kasabay nito ay ang pagguho ng kanyang pag-asa na may maiuuwi siyang pera para sa gamot ni Nanay Elena. Dahan-dahan siyang lumuhod at sinimulang pulutin ang mga nagkalat na paninda. Bawat piraso ng kwek-kwek na kanyang dinadampot ay parang isang patak ng luha na hindi niya kayang ilabas. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nang makauwi siya sa maliit na kwartong kanyang inuupahan, ang tanging dala niya ay isang supot ng mga natirang gamit at isang pusong puno ng bigat. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ina. Kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat. "Hello, Nay?" Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. "Oh, anak, kamusta ang benta? Kumain ka na ba?" Tanong ng malambing na boses sa kabilang linya. Napalunok si Katrina, pinipigilan ang paggaralgal ng kanyang boses. "Okay naman po, Nay. Medyo matumal lang ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Nakainom na po ba kayo ng gamot?" "Oo, anak. Salamat sa padala mo kahapon.
Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Opo. Nay, sige po, magpapahinga na po ako. Mahal kita. Pagkababa ng tawag, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Paano na bukas? Saan siya kukuha ng pera para sa susunod na mga gamot? Binuksan niya ang kanyang social media, nagbabaka sakaling may makitang pag-asa. At doon, sa isang job posting group, isang anunsyo ang kumuha ng kanyang atensyon. Urgent hiring. Yaya nanny for quintuplets. High salary package with benefits. Stay in. Location. Fuente Bella Grand Villa. Napatitig siya sa salitang Fuente Bella. Pamilyar, ngunit ang mas nakapukaw sa kanyang pansin ay ang nakasaad na sahod. Higit pa iyon sa sapat para sa gamot ng kanyang ina at sa kanilang mga pang-araw-araw na gastos. Yaya? Siya? Ang pride niya ay tila sumisigaw ng pagtutol, pero ang imahe ng kanyang ina, ng mga gamot nito, ay mas malakas. Wala siyang pagpipilian. Desperado na siya. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha niya ang kanyang lumang bestida, sinuklay ang buhok at nagpunta sa address na nakasulat sa anunsyo. Bawat hakbang palapit sa malaking gate ng villa ay isang pakikipaglaban sa kanyang kalooban. Nang nasa tapat na siya ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal, huminga siya ng malalim. Ito na! Para kay nanay, pinindot niya ang doorbell. Makalipas ang ilang sandali, isang malutong na tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Isang lalaki ang lumabas mula sa malapalasyong bahay, naglalakad papalapit sa kanya. Nakatayo lang si Katrina, pinipilit na ayusin ang kanyang tindig para magmukhang presentable. Ngunit habang papalapit ang lalaki at natatamaan ng ilaw ng poste, ang mukha nito, nanlaki ang mga mata ni Katrina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa gulat. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, na may parehong malamig na mga mata at mayabang na tindig, ay ang parehong lalaki na sumira ng kanyang kariton kaninang umaga. Napatitig sila sa isa't isa. Parehong bakas sa muka ang pagkagimbal. Nakatayo si Katrina sa labas ng malaking gate. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking kaharap niya, ang may-ari ng malamig na mga matang yon, ang amo na kanyang inaaplayan, ay ang parehong demonyo na sumira sa kanyang araw at sa kanyang kabuhayan. Si Arnold Fuentebella. Para itong isang masamang biro ng tadhana. Ang lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ikaw? Halos pabulong na, sabi ni Arnold. Ang pagkagulat ay malinaw na bakas sa kanyang perpektong mukha. Mabilis itong napalitan ng inis at isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Talaga? Pagkatapos ng eksena mo kanina, may lakas ka pa ng loob na magpakita dito? Naramdaman ni Katrina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pride niya ay sumisigaw na tumalikod na siya at wag nang lumingon pa. Ngunit ang alaala ng kanyang ina, ang reseta ng gamot sa kanyang bulsa, ay pumigil sa kanya. Nilunok niya ang kanyang pride, isang mapait na pildoras na kailangan niyang tanggapin. Hindi ko alam na kayo po pala ang may-ari ng bahay. Mahina niyang sagot, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Bago pa man makasagot si Arnold, isang matandang babae na nakaunipormeng puti ang lumabas. Sir Arnold, siya po ba si Katrina Santos, ang aplikante? Tumingin si Arnold sa matanda, na tila ngayon lang naalala ang dahilan kung bakit may babaeng nakatayo sa kanyang gate. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng malalim na pagkayamot. Manang Celia, pumasok na po tayo sa loob. Doon natin ito pag-usapan. Ang tono niya ay nagsasabing, tapos na ang usapan. Walang nagawa si Katrina, kundi sumunod sa loob ng dambuhalang gate. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan na gawa sa bato, hindi niya maiwasang mamangha at kasabay nito ay makaramdam ng panliliit.
Ang hardin ay mas malaki pa sa buong barangay nila. Ang bahay ay hindi bahay, isa itong palasyo. Dinala siya ni Manang Celia sa isang malamig na opisina kung saan naghihintay si Arnold, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. "Umupo ka," utos niya, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Sumunod si Katrina. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. "Hindi ko na itatanong kung bakit kailangan mo ng trabaho. Malinaw na kailangan mo." Panimula ni Arnold, ang bawat salita ay may bahid ng pangiinsulto. "Ang tanong ko ay, bakit ko tatanggapin ang isang babaeng walang modo at sumisigaw sa akin sa gitna ng daan?" Napayuko si Katrina. Ito na ang parusa sa kanyang katapangan kanina. "Kailangan ko po ng trabaho, sir. Para po sa nanay ko." Iyon lang ang tanging katotohanan na kaya niyang ibigay. Tinitigan siya ni Arnold ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. "Wala nang ibang nag-apply at desperado na ako. Kaya bibigyan kita ng 1 linggong pagsubok. Isang pagkakamali lang, Katrina Santos, isa lang. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan." Ang banta ay malinaw at malamig, ngunit para kay Katrina, ito ay isang sinag ng pag-asa. "Salamat po, sir. Hindi ko po kayo bibiguin. Huwag mo akong tawaging sir," mabilis niyang sabi. "Mr. Fuentebella." Pagkatapos ng maikli at tensyonadong pag-uusap, dinala siya ni Manang Celia sa playroom ng mga bata. Pagbukas ng pinto, isang silid na puno ng pinakamamahaling laruan ang bumungad sa kanya. May malaking dollhouse, mga dekuryenteng sasakyan, at isang pader na puno ng mga libro. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ang silid ay may kakaibang lamig. Isang katahimikan na hindi normal para sa isang lugar na dapat ay puno ng tawanan ng mga bata. Sa gitna ng silid, sa isang malaking carpet, ay nakaupo ang 5 magkakaparehong bata. 4 na lalaki at 1 babae. Tahimik silang naglalaro, bawat isa sa sarili nilang mundo. Ang kanilang mga mukha ay parang maliliit na anghel, ngunit ang kanilang mga mata ay may bakas ng lungkot. "Sila ang mga alaga mo," sabi ni Manang Celia. "Si Leo, Liam, Lucas, Luis, at ang nag-iisang prinsesa, si Lila." Lumapit si Katrina, dahan-dahan para hindi sila magulat. "Hello," bati niya ng may ngiti. Iilan lang ang tumingin sa kanya. Ang iba ay nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Si Lila, ang babae, ay abala sa pagguhit. Bigla, nahulog ang kanyang kulay lilang krayola at gumulong ito malapit sa paa ni Katrina. Yumuko si Katrina at pinulot ito. Imbes na ibalik lang, tiningnan niya ang ginuguhit ng bata. Isang pamilya, isang nanay, isang tatay, at 5 maliliit na bata. Ngunit ang mukha ng nanay ay blangko, walang mata, walang ilong, walang bibig. "Ang ganda naman ng drawing mo," sabi ni Katrina sa malambing na boses. "Paborito mo ba ang kulay lila?" Tumango ang bata, hindi pa rin nagsasalita. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang isang kislap sa mga mata nito. "Katrina!" Isang boses ng babae ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng bestida ang nakatayo sa pintuan. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay si Arnold. "Ako si Mara," sabi ng babae. Inilahad ang kamay. "Ang fiancé ni Arnold." Pagkatapos ay bumaling ito kay Arnold at niyakap ito sa braso. Isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. "Magandang araw po, ma'am," sagot ni Katrina. Tinanggap ang kamay nito na malamig. "I hope you know what you're getting into. Mahirap alagaan ang 5 bata," sabi ni Mara. Ang tono ay tila pala kaibigan, pero may pahiwatig ng babala.
Ang huling yaya ay tumagal lang ng 3 araw. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Katrina. Ang unang araw ni Katrina ay lumipas na puno ng pag-aalinlangan. Ang mga bata ay mahirap abutin. Ang bahay ay malaki, ngunit malungkot. At si Mara ay laging nasa paligid, nagmamasid, na may ngiting hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit, ngunit malinis na silid, narinig niya ang isang mahinang tunog, isang hikbi. Tumayo siya at sinundan ng tunog na nagdala sa kanya sa tapat ng silid ni Lila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya ang maliit na bata na nakatalukbong ng kumot. Nanginginig ang mga balikat. Lumapit si Katrina at umupo sa gilid ng kama. Lila, may masama ka bang panaginip? Umiling ang bata at sumilip mula sa kumot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hinaplos ni Katrina ang buhok nito. Okay lang yan. Nandito na si Yaya Katrina. Hindi kita iiwan. Sinimulan niyang himasin ang likod ng bata. Umaawit ng isang lumang uyayi na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Dahan-dahang kumalma si Lila. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ni Katrina ang paghigpit ng hawak ng bata sa kanyang kamay. Yaya, bulong nito, ang boses ay nanginginig pa. Bakit munting prinseya? Sumiksik si Lila palapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay mainit sa braso ni Katrina. Tumingin ito sa pinto na parang may kinatatakutan. Shh! Huwag po kayong maingay. Halos hindi marinig na bulong ng bata. Baka marinig tayo ni Tita Mara. Magagalit siya. Ang mga salitang binitawan ni Katrina sa opisina ni Arnold ay nag-iwan ng isang pader ng yelo sa pagitan nilang dalawa. Naging mas formal at malamig ang pakikitungo nito sa kanya na para bang isa siyang kasangkapan na kinakailangan ngunit ayaw nitong tingnan. Para kay Katrina, ayos lang yon. Hindi siya naroon para magustuhan ng amo niya. Naroon siya para sa mga bata. At sa mga sumunod na araw, ang relasyon niya sa 5 ay lalong lumalim. Si Leo ang naging personal bodyguard niya. Si Liam ang kanyang tagakwento. Si Lucas ang kasama niya sa hardin. At si Luis ang laging nagpapatawa sa kanya. At si Lila, ang kanyang munting prinsesa, ay natutulog na lang gabi-gabi kung siya ang magpapatulog dito. Nakita niya ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Narinig niya ang kanilang mga halakhak na pumupuno sa dating tahimik na mga pasilyo. Ang pagbabagong ito, gayunpaman, ay hindi nakalampas sa mapanuring mga mata ni Mara. Isang umaga, habang tinutulungan ni Katrina ang mga bata na maghanda para sa kanilang online class sa sala, isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang katahimikan. Nasaan na yon? Imposibleng mawala. Dumating si Mara mula sa kanyang silid. Ang muka ay balot ng pagkataranta. Lahat ng mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Mara, what's wrong? Tanong ni Arnold na kalalabas lang din mula sa kanyang opisina. Ang pabango ko, Arnold! Iyong pabango na bigay mo sa akin. Ang huling regalo ni Ate Lara sa'yo bago siya. Hindi na natapos ni Mara ang sasabihin at napahawak siya sa kanyang dibdib na parang nasasaktan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Arnold. Naging seryoso at madilim. Ang pabangong iyon ay hindi lang basta pabango. Iyon ang paboritong amoy ni Lara. Isang bagay na itinatago ni Arnold sa loob ng maraming taon hanggang sa ibinigay niya ito kay Mara bilang simbolo ng kanyang pag-move on. Saan mo huling nakita? Tanong ni Arnold. Dito lang sa vanity table ko. Sigurado ako. Sagot ni Mara. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay huminto kay Lila na noon ay yakap-yakap ang isang manika.
Lila, sweetie, malambing na sabi ni Mara, lumalapit sa bata. Nakita mo ba yung magandang bote ni tita sa kwarto? Baka naman gusto mong paglaruan. Alam mo, amoy bulaklak yon. Agad na umiling si Lila. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagsimula itong manginig at lumingon kay Katrina, humihingi ng saklolo. Naramdaman ni Katrina ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Nakita niya ang ginagawa ni Mara. Ang paraan ng pagtatanong nito ay hindi inosente. Ito ay isang bitag. Ma'am Mara, sabi ni Katrina. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Habang lumalakad siya at pumwesto sa pagitan ni Mara at ni Lila. Sigurado po akong naligaw lang yon ng lagay. Hayaan niyo pong tulungan namin kayong maghanap. Tumingin si Mara sa kanya. Ang lambing sa kanyang mukha ay biglang nawala at napalitan ng inis. Hindi ako nagtatanong sa'yo. At bakit mo tinatakpan ng bata? May tinatago ba kayo? Wala po kaming tinatago, mariing sagot ni Katrina. Pero ayoko pong takutin ninyo ang isang bata dahil lang sa isang nawawalang bagay. Isang nawawalang bagay? Sigaw ni Mara. Ngayon ay puno na ng drama ang kanyang boses. Hindi lang yon basta bagay. Alaala yon ng ate ko. At sino ka para pagsabihan ako kung paano ko kakausapin ang pamangkin ko? Sa puntong yon, si Lila ay nagsimula ng humikbi. Ang apat na lalaki naman ay lumapit at nagtago sa likod ni Katrina, na para bang isa siyang pader na magpoprotekta sa kanila. Sakto namang pumasok si Arnold sa eksena. Nakita niya ang umiiyak na si Lila, ang nag-aalalang mukha ng kanyang apat na anak na lalaki, ang galit na mukha ni Katrina, at ang itsura ni Mara na tila biktima ng isang malaking inhustisya. Arnold! Sabi ni Mara, ang boses ay puno ng luha. Tingnan mo ito. Tinutulungan ko lang hanapin ang pabango. Pero itong yaya na ito, pinalalabas niya na ako pa ang masama. Huminga ng malalim si Arnold. Ang panga ay tumigas. Tumingin siya kay Katrina. Katrina, anong ibig sabihin nito? Tumayo ng tuwid si Katrina. Hinarap ang amo at tinuro ang nanginginig na si Lila. Inaakusahan niya ang isang bata ng pagnanakaw, Mr. Fuentebella, at hindi ko po iyon papayagan. Ang titig niya ay matalim at puno ng determinasyon. Hindi siya natatakot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa 5 batang nasa likod niya. Walang kumuha ng kahit ano, lalo na ang mga bata. Pagpapatuloy niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Tumingin siya kay Mara, na ngayon ay nagulat sa kanyang katapangan. Hahanapin ko ang pabangong yon. Deklara ni Katrina, ang bawat salita ay may bigat. At kapag nahanap ko na, sa harap ng lahat ng tao dito, hihingi kayo ng tawad sa batang ito. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Lila. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, hindi mapakali si Katrina. Ang buong bahay ay naghahanap, ngunit walang pabangong nakita. Alam niyang ito ay isang palabas ni Mara, ngunit paano niya ito papatunayan? Habang nag-aayos siya sa sala bago matulog, nakita niya ang isang handbag na naiwan sa sofa. Ang mamahaling handbag ni Mara. Siguradong nagmamadali itong umakyat kanina sa sobrang pag-aalala. Kinailangan niyang ilipat ito para hindi mahulog. Ngunit nang buhatin niya ito, may narinig siyang isang mahinang kalansing mula sa loob. Isang tunog ng salamin na tumama sa isang matigas na bagay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-alinlangan siya. Mali na pakialaman ang gamit ng iba, pero may isang malakas na puwersa sa loob niya ang nagsasabing kailangan niyang tingnan. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Sa ilalim ng pitaka, lipstick at iba pang gamit pambabae, nandoon ito. Isang eleganteng bote na gawa sa kristal, kumikinang kahit sa madilim na sala. Ang pabango ni Lara. Hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay ang katotohanan.
Isang katotohanang mas mabaho pa sa pinakamalansang kasinungalingan. Kinabukasan, ang almusal ay nagdaan sa isang mabigat na katahimikan. Ang tensyon sa pagitan ni Katrina at Mara ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Inaasahan ng lahat ang isang malaking komprontasyon, ngunit walang nangyari. Sa halip, bago pa man makaupo si Arnold, lumapit si Katrina sa mesa, hawak ang pabango. "Ma'am Mara, naiwan niyo po ito sa inyong handbag kagabi sa sala," sabi ni Katrina. Ang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Inilapag niya ang pabango sa harap ni Mara. Gulat ang unang reaksyon ni Mara na mabilis niyang itinago sa isang matamis na ngiti. "Oh my goodness! Hey, salamat! Ang pagiging makakalimutin ko talaga. Pasensya na sa abala kahapon ha," sabi niya. Ang tono ay parang walang nangyari. Pagkatapos ay lumingon siya kay Arnold. "See, darling, sabi ko sa'yo, naligaw lang ng lagay." Hindi sumagot si Katrina. Hindi niya sinumbatan si Mara. Hindi niya ipinagpilitan ng katotohanan. Tumingin lang siya kay Arnold. Isang tingin na puno ng kahulugan, bago siya magalang na tumalikod para asikasuhin ang mga bata. Naiwan si Arnold na naguguluhan. Alam niya ang nakita niya sa mga mata ni Katrina. Isang hamon. Hindi ito nagsalita, pero ang ginawa nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Pinakita nito sa kanya ang katotohanan at hinayaan siyang magdesisyon kung ano ang paniniwalaan. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng lamat sa perpektong imahe ni Mara sa kanyang isipan. Dahil doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, kinanselan niya ang isang non-urgent na board meeting. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na mayroon siyang family matter na kailangang asikasuhin. Ang katotohanan, hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Ang alam niya lang ay may isang puwersang humihila sa kanya na manatili sa bahay. Pag-uwi niya ng tanghali, isang di pangkaraniwang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang 5 anak ay nasa hardin kasama si Katrina. Hindi naglalaro ng kanilang mga mamahaling gadget, kundi masayang nagtatawanan habang nagdidilig ng mga halaman. "Dahan-dahan lang, Luis," narinig niyang sabi ni Katrina. "Baka malunod ang mga baby sunflower." Napangiti si Arnold sa unang pagkakataon ng araw na yon. Bigla, ang hardin ay hindi na mukhang isang libingan ng mga alaala. Ito'y muling nabuhay. Nagpasya siyang sumali sa kanila. Isang bagay na ikinagulat ng lahat, lalo na ng mga bata. "Daddy!" Sabay-sabay nilang sigaw. Umupo siya sa damuhan, hindi alintana, ang mamahalin niyang slacks. Inabutan siya ni Lila ng isang maliit na pandilig. "Daddy, tulong mo kami," sabi ni Yaya Katrina. Kailangan din daw ng love ang mga flowers para lumaki. Isang simpleng pangungusap mula sa kanyang anak, ngunit para itong isang sampal sa kanyang mukha. Kailangan ng love. Habang nagdidilig, hindi niya maiwasang tingnan si Katrina. Nakita niya ang paraan ng pagngiti nito sa mga bata. Ang lambing sa bawat paghaplos nito sa kanilang mga buhok. May isang bagay sa kanya na totoo. Walang pagkukunwari. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Mara. Nang gabing iyon, hindi niya namalayan na dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo kung nasaan ang silid ng mga bata. Ang mga pinto ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses ni Katrina mula sa loob. At pagkatapos, ang 5 magkakapatid na bituin ay nagningning ng buong lakas at ang kanilang liwanag ay nagsilbing gabay sa kanilang amang hari na naliligaw sa kadiliman. Napatigil si Arnold. Ang kwentong yon, iyon ang kwentong binuo ni Lara para sa kanila. Paano nalaman ni Katrina yon? "Yaya, kwento ka pa po about mommy," narinig niyang sabi ni Liam. "Sige," malambing na sagot ni Katrina. "Alam niyo ba ang mommy ninyo? Sobrang tapang niya at sobrang mahal na mahal niya kayo. Kahit hindi niyo na siya nakikita,
Lagi siyang nakabantay sa inyo mula sa pinakamaliwanag na bituin sa langit. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Arnold. Sumandal siya sa pader. Ang puso ay bumibigat sa pagsisisi at pangungulila. Napagtanto niya na sa loob ng 3 taon, sa kanyang pag-iwas sa sakit, naiwasan niya rin ang kanyang mga anak. Isang estrangherong yaya pa ang kinailangan para ikwento sa kanila kung gaano sila kamahal ng kanilang ina. Isang estranghero ang gumagawa sa trabahong dapat ay siya ang gumagawa. Arnold, nandyan ka pala. Ang boses ni Mara ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumabas ito mula sa master's bedroom. Halika na, let's have some wine. Kanina pa kita hinihintay. Sinubukan siyang hilahin ni Mara palayo sa pinto ng silid ng mga bata. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi nagpahila si Arnold. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito mula sa kanyang braso. Hindi, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit desidido. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa nakaawang na pinto kung saan naririnig niya ang mahinang tawanan ng kanyang mga anak. Gusto ko munang manatili dito. Habang si Mara ay abala sa pagpaplano ng kanilang kasal, si Katrina naman ay binigyan ng bagong utos. Linisin at ayusin ang lumang bodega sa likod ng bahay. Ito raw ay para magkaroon ng espasyo para sa mga bagong gamit na darating. Para kay Katrina, ito ay isang malinaw na paraan ni Mara para ilayo siya sa mga bata. Ang bodega ay maalikabok at puno ng mga lumang kahon. Habang nag-aayos, isang malaking baul na gawa sa kahoy ang kanyang napansin sa isang sulok. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga gamit ni Lara. Mga lumang libro, mga damit, at sa ilalim ng lahat, isang malaking photo album na balot sa katad. Binuklat niya ito. Ang mga larawan ay nagpapakita ng masayang si Lara mula pagkabata hanggang sa kanyang pagdadalaga. At sa maraming larawan, kasama niya ang isang batang babae na may pamilyar na mukha. Isang mas batang bersyon ni Mara. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga lumang litrato, isang partikular na larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang group picture sa isang debut. Nakatayo si Lara sa gitna, nagniningning sa kanyang ganda, katabi ang isang guwapong binatang si Arnold. Sa gilid, bahagyang natatakpan ng ibang bisita, ay si Mara. Nakatingin ito hindi sa kamera, kundi kay Arnold. At sa mga mata nito, kahit sa kupas ng litrato, ay kitang-kita ang isang emosyon na hindi maitatago ni Katrina. Isang malalim, hindi nasusukli ang pagtingin na may halong inggit na nakakakilabot. Hawak ni Katrina ang lumang album ng litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang sinusundan ang imahe ng isang batang Mara, ang mga matang iyon, ang paraan ng pagtingin nito kay Arnold kahit sa isang litratong kupas na ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kailanman inamin. Si Mara ay hindi lang basta fiancé, siya ang pinsan ni Lara. At matagal na siyang may pagtingin kay Arnold. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagpupumilit niyang tawaging tita ng mga bata na para bang matagal na siyang parte ng pamilya. Ang pagkasuklam niya sa pabango ni Lara. Ang pagnanais niyang kontrolin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa nakaraan. Hindi ito simpleng selos ng isang fiancé sa isang yaya. Ito ay isang malalim at matagal ng inggit ng isang babae sa kanyang pinsan, sa buhay nito, sa asawa nito, at ngayon, sa mga anak nito. Isinara ni Katrina ang album, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hindi na ito isang simpleng trabaho, isang panganib ang nakapalibot sa 5 batang inosente. Isang panganib na nagbabalat kayo bilang isang mapagmahal na tita. Kailangan niyang sabihin ito kay Arnold. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Kinagabihan, naghanap siya ng tiyempo. Nakita niyang mag-isang nagbabasa si Arnold sa library.
Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob at kumatok sa pinto. "Mr. Fuentebella," sabi niya pagkapasok. "Maari ko po ba kayong makausap saglit? Importante po." Ibinaba ni Arnold ang kanyang libro. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat sa biglaang paglapit ni Katrina. "Tungkol saan?" "Tungkol po kay Ma'am Mara." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Katrina ang pagbabago sa ekspresyon ni Arnold. Isang pader ang tila muling itinayo sa pagitan nila. "Kung may reklamo ka na naman." "Hindi po ito reklamo." Mabilis na putol ni Katrina. "Ito po ay isang katotohanan na kailangan ninyong malaman." Inilapag niya ang album sa ibabaw ng mesa at binuklat ito sa pahina kung nasaan ang litrato. Mula sa debut. "Nakita ko po ito sa bodega. Pinsan po pala ni Ma'am Lara si Ma'am Mara." Tumingin si Arnold sa litrato. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. "Alam ko. Anong problema doon?" "Ang problema po, Mr. Fuentebella," sabi ni Katrina. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Ay ang paraan ng pagtingin niya sa inyo sa litratong ito at ang paraan ng pagtrato niya sa lahat ng bagay na nagpapaalala kay Ma'am Lara. Pakiusap po, mag-ingat po kayo sa kanya. May mali po sa mga intensyon niya." Bago pa man makasagot si Arnold, isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. "Anong ginagawa mo dito, Katrina? At ano yan?" Nakatayo si Mara sa pintuan ng library. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa album ng litrato. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang album mula sa mesa. Nang makita niya ang litratong nakabuklat, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, mga lumang alaala," sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Pagkatapos ay tumingin siya kay Katrina. "Napakapakialamera mo naman yata. Naglilinis ka ba talaga o nambubungkal ng gamit ng may gamit?" "Mara, tama na," mahinang sabi ni Arnold. Ngunit hindi nakinig si Mara. Lumapit ito kay Katrina. Ang mga mata ay parang mga punyal. "Ano ang sinasabi mo sa fiancé ko? Na ako ang masama? Na may masama akong intensyon?" "Nakita ko lang po ang nakita ko," matapang na sagot ni Katrina. Biglang hinablot ni Mara ang pahina ng litrato mula sa album. Sa harap nilang dalawa, pinunit niya ito sa maliliit na piraso. "Mara," sigaw ni Arnold. Ngayon ay halata na ang pagkainis. "Mga masasamang alaala lang ito, Arnold," sabi ni Mara. Ang boses ay nagiging dramatiko na. "Ayoko nang balikan ang sakit ng nakaraan. At itong babaeng ito, pilit niyang sinisira ang kapayapaan sa bahay na ito." Bumaling si Mara kay Katrina. Ang mukha ay malapit na malapit. "Makinig ka sa akin," bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Isa ka lang katulong, isang basahan. Huwag na huwag mong susubukang manghimasok sa pamilya ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong babalik ka sa pagpulot ng basura sa lansangan." Ang banta ay malinaw. At sa mga matang yon, nakita ni Katrina ang tunay na kulay ni Mara. Puno ng galit, inggit, at isang determinasyon na nakakatakot. Alam ni Mara na alam na ni Katrina. At alam ni Katrina na hindi natitigil si Mara hanggat hindi siya nawawala. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Ngunit ramdam ni Katrina ang panganib sa hangin. Si Mara ay naging sobrang bait sa kanya, isang bagay na mas lalo niyang ikinabahala. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga bata, tinawag siya ni Arnold sa opisina. "Pinapatawag niyo daw po ako, Mr. Fuentebella?" "Oo, Katrina. Umupo ka," sabi ni Arnold, ang mukha ay seryoso. "May gusto lang akong linawin. Ang wallet ko, nawawala." Napakunot ang noo ni Katrina. "Po?" "Ang wallet ko. Nasa ibabaw ito ng mesa ko kaninang umaga. Nag-iisa ka lang na pumasok dito
para maglinis kanina, hindi ba? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Katrina. Naalala niya ang paglilinis niya kanina. Naalala niya ang ngiti ni Mara nang makasalubong niya ito sa pasilyo. Ito na. Ito na ang ganti nito. Opo, ako nga po ang naglinis. Pero wala po akong kinuha, Mr. Fuentebella. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko sinasabing may kinuha ka, sabi ni Arnold, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang sinasabi ko lang, ikaw ang huling tao sa loob ng kwartong ito. At malaking halaga ang laman ng wallet na yon. Naramdaman ni Katrina ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Isang bitag. At nahulog siya nang walang kalaban-laban. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili? Habang nag-uusap sila, pumasok si Mara sa opisina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Darling, nahanap mo na ba? Grabe, nakakabahala naman. Malaking pera yon, sabi niya, bago lumingon kay Katrina na may tingin ng awa. Katrina, sigurado ka bang hindi mo nakita? Baka naman naipit lang kung saan habang naglilinis ka? Ang pagpapanggap ni Mara ang huling bagay na kailangan ni Katrina. Ang eksenang ito ay perpektong isinulat at idinirek ng babaeng nasa harap niya. At si Arnold ay nanonood lang. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader na para bang isa siyang hukom na naghihintay na lang magbaba ng hatol. Nakatayo si Arnold sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mamahaling kahoy. Ang imahe ni Katrina, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na may halong sakit at pagkadismaya ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi niya gustong maniwala. Sa mga nagdaang linggo, nakita niya kung paano binago ng babaeng iyon ang kanyang tahanan. Ang dating malungkot na bahay ay napuno ng tawanan. Ang kanyang mga anak, na dati parang mga anino, ay muling nagkaroon ng kulay. Nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Katrina, ang tapang sa bawat salita nito. Ngunit ang ebidensya, gaano man ka-circumstantial, ay nandoon. Siya lang ang pumasok sa silid. Desperado ito para sa pera. At si Mara, ang kanyang mapapangasawa, ay umiiyak sa kanyang tabi. Arnold, ayokong isipin na magagawa niya ito, sabi ni Mara sa pagitan ng mga hikbi habang nakaupo sa sofa ng kanyang opisina. Pero alam natin kung gaano niya kailangan ng pera. Ang nanay niya, marahil ay natukso lang siya. Hindi niya sinasadya. Ang paraan ng pagsasalita ni Mara ay tila puno ng awa. Ngunit para kay Arnold ang bawat salita ay parang isang pako na lalong nagbabaon sa kabaong ng pagtitiwala niya kay Katrina. Ginagamit ni Mara ang kahinaan ni Katrina laban dito. Nakausap ko na rin si Manang Celia. Dagdag pa ni Mara. Kinumpirma niya, si Katrina lang talaga ang pumasok sa opisina mo buong umaga. Napapikit si Arnold. Ang kanyang isip ay isang battlefield. Sa isang panig ay ang kanyang lohika at ang tiwala na dapat ay ibinibigay niya sa kanyang fiancé. Sa kabilang panig ay ang kanyang puso, ang kanyang gut feel na sumisigaw na mayroong mali sa lahat ng ito. Ngunit sa mundo ni Arnold Fuentebella, ang emosyon ay isang kahinaan. Ang desisyon ay dapat batay sa ebidensya at katotohanan. At ang katotohanan na inilatag sa harap niya ay tumuturo lamang sa isang tao. Huminga siya ng malalim. Tawagin mo si Katrina. Kakausapin ko siya sa sala. Ang sala ay tila isang korte. Si Arnold ang hukom, si Mara ang nag-aakusa, at si Katrina, na kararating lang, ang nasasakdal. Hinarap ni Arnold si Katrina. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat segundo. Katrina, nagbigay ako ng babala sa iyo noon. Sinabi ko, isang pagkakamali lang. Tumayo ng tuwid si Katrina. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na dignidad. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya ang hatol.
Hindi ko na kailangang tanungin kung nasaan ang pera. Pagpapatuloy ni Arnold, ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang maskara para sa kaguluhan sa kanyang kalooban. Ang tiwala ko ang nawala dito at sa bahay na ito, iyon ang pinakamahalagang bagay. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Katrina. Isang maliit na senyales ng sakit na pilit nitong itinatago. Kung yan po ang gusto ninyong paniwalaan, Mr. Fuentebella, mahinang sagot nito. Wala na po akong magagawa. Ang kanyang pagsuko, ang kanyang pagtanggi na ipagtanggol ang sarili, ang siyang lalong nagpagalit kay Arnold. Galit siya dahil gusto niyang lumaban ito. Gusto niyang bigyan siya ng dahilan para maniwala dito, ngunit hindi. Ganoon lang. Sigaw ni Arnold, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Hindi ka man lang magsisinungaling para iligtas ang sarili mo? O baka naman dahil alam mong wala ka ng lusot? Hindi pa rin sumagot si Katrina. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga matang yon, nakita ni Arnold ang kanyang sariling pagkatalo. Tapos na ang pagsubok mo, sabi niya. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang bibig. Pumunta ka sa kwarto mo. Iligpit mo ang mga gamit mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito pagbalik ko mamayang gabi. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pagkatapos, sa isang iglap na puno ng bigat, tumalikod si Katrina at nagsimulang maglakad palayo. Yaya! Isang sigaw ng bata ang bumasag sa katahimikan. Mula sa hagdanan, tumatakbong pababa ang 5 niyang anak. Ang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. Narinig nila ang lahat. Yaya, saan ka pupunta? Tanong ni Lila. Ang boses ay nanginginig habang kumakapit sa binti ni Katrina. Yumuko si Katrina at sa pagkakataong yon, tuluyan nang bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang 5 ng mahigpit. Kailangan nang umalis ni Yaya. Mga mahal ko, sabi niya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Magpakabait kayo ha, mahal na mahal kayo ni Yaya. No, don't go Yaya, please! Sigaw ni Leo, humahawak sa braso nito. Sinubukan ni Mara na lumapit. Mga bata, hayaan niyo na ang Yaya niyo. Huwag mo kaming hawakan, sigaw ni Liam, itinutulak ang kamay ni Mara. Kasalanan mo to. Hinalikan ni Katrina ang bawat isa sa noo, isang tahimik na pamamaalam. Pagkatapos, tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha at sa huling pagkakataon, tumingin kay Arnold. Ang tingin na iyon ay isang halo ng pagkadurog at pang-aakusa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Naiwan si Arnold na nakatayo. Parang isang estatwang bato, habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng nagbalik ng buhay sa kanyang tahanan. Ang mga iyak ng kanyang mga anak ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kanila. Sinubukang pagaanin ang kanilang loob. Mga anak, tahan na. Ngunit umurong sila mula sa kanya. Si Leo, ang pinakamatapang sa lahat, ay humakbang paharap. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula sa galit at luha. Kasalanan mo to, Daddy, sabi ng bata. Ang boses ay puno ng pait. Ikaw ang pinakamasamang tatay sa buong mundo. Ikaw ang pinakamasamang tatay sa buong mundo. Ang mga salitang iyon, mula sa kanyang sariling anak, ay tumama kay Arnold ng mas malakas pa sa kahit anong sampal. Para itong isang malakas na suntok na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala habang ang kanyang mga anak ay tumakbo paakyat sa kanilang mga silid, dala ang kanilang mga durog na puso. Si Mara ay lumapit, sinubukang hawakan ang kanyang braso. Arnold! Hayaan mo na sila. Malilipasan din nila yan. Mas mabuti na rin na nawala na ang babaeng iyon, malambing niyang sabi.
Ngunit inalis ni Arnold ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Mara. Sa unang pagkakataon, nang tingnan niya ito, hindi niya nakita ang isang nag-aalalang fiancé. Ang nakita niya ay isang estranghera. "Gusto kong mapag-isa, Mara," sabi niya. Ang boses ay walang laman. Bago tumalikod at nagkulong sa kanyang opisina, ang mga oras na sumunod ay isang impyerno. Ang bahay ay binalot ng isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na ingay. Walang tawanan, walang takbuhan, walang buhay. Sa oras ng hapunan, hindi bumaba ang mga bata. Pinuntahan sila ni Manang Celia sa kanilang mga silid, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong kumain. "Sir Arnold," sabi ni Manang Celia, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayaw po nilang kumain. Hinahanap po nila si Katrina. Pumanik si Arnold sa itaas. Kumatok siya sa bawat silid. Ang iba ay hindi siya pinagbuksan. Si Leila naman, binuksan ang pinto ng bahagya, ngunit nang makita siya, isinara itong muli. Ang pagtanggi ng kanyang mga anak ay mas masakit pa kaysa sa nawawalang pera. Mas masakit pa kaysa sa nasirang tiwala. Ito ay isang sakit na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Umupo siya sa dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa monitor ng CCTV. Pinindot niya ang playback button. Binalikan ang mga pangyayari noong umagang iyon. Paulit-ulit niyang pinanood ang recording. Nakita niya ang pagpasok ni Katrina sa kanyang opisina. Naglinis ito, inayos ang mga papel sa mesa at pagkatapos ay lumabas. Walang kahina-hinala. Normal na galaw. Pagkatapos, tulad ng sinabi ni Mara at Manang Celia, wala nang ibang pumasok. Ngunit habang paulit-ulit niyang pinapanood, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na detalye na hindi niya napansin kanina. Bago pumasok si Katrina, may isang anino na dumaan malapit sa pinto. Sa isang blind spot ng kamera. Mabilis lang ito, halos hindi mapapansin. Ngunit nandoon. Tiningnan niya ang timestamp. Iyon ay ang mga sandali bago dumating si Katrina para maglinis. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinatawag niya si Manang Celia. "Manang, bukod kay Katrina, sigurado po ba kayo na wala nang ibang pumasok sa opisina ko kaninang umaga?" Tanong niya. Ang mga mata ay nakatutok sa matanda. Nag-alinlangan si Manang Celia. Ang kanyang katapatan ay nahahati sa pagitan ng kanyang amo at sa takot kay Mara. "Manang Celia," mariing sabi ni Arnold, "ang kinabukasan ng mga anak ko ang nakasalalay dito. Pakiusap. Sabihin ninyo sa akin ang totoo." Napayuko ang matanda, hindi makatingin kay Arnold. "Sir?" Bago po dumating si Katrina, nakita ko po si Ma'am Mara na lumabas mula sa opisina ninyo. Sabi niya po ay may kinuha lang siyang ballpen. Ang mga salita ni Manang Celia ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Arnold. Isang kasinungalingan. Si Mara, siya pala ang nasa blind spot. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang insidente sa hardin, ang nawawalang pabango, ang pagpupumilit ni Mara na si Katrina ang may kasalanan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagkakabisa at ang huling piraso, ang tinig ng kanyang mga anak, ang kanilang sakit, ang kanilang pagtitiwala kay Katrina. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang personal na safe, isang lugar na hindi pinapakialaman kahit ni Mara. Kinuha niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang mga natitirang gamit ni Lara na hindi niya kayang itapon. At nandoon ang cellphone ni Lara. Hindi niya ito binuksan sa loob ng 3 taon. Masyadong masakit. Ngunit ngayon, kailangan niya. Kailangan niya ng sagot. Humanap siya ng lumang charger at sa kanyang pagtataka, bumukas pa ito.
Habang tinitingnan niya ang mga lumang mensahe at larawan, isang folder ang kumuha ng kanyang pansin. Voice memos. Isa lang ang laman nito. Ang petsa ay isang araw bago manganak si Lara. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang play. Ang boses ni Lara, mahina ngunit malinaw. Ang pumuno sa tahimik na silid, isang boses mula sa nakaraan. Hi Arnie, kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin ay may nangyari sa akin. Huwag kang malulungkot ha. Alagaan mo ang mga anghel natin. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Tungkol kay Mara. Alam ko ang nararamdaman niya para sa'yo, Arnie. At natatakot ako. Natatakot ako sa kayang gawin ng inggit. Mag-ingat ka sa kanya. Mahal ko. Pakiusap. Mag-ingat ka. Ang boses ni Lara mula sa nakaraan ay umaling-aungaw sa loob ng silid. Isang multo na nagdadala ng katotohanang matagal nang nakatago. Napaupo si Arnold sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone na parang isang sagradong bagay. Hindi ito galit ang naramdaman niya. Hindi rin sakit. Ang naramdaman niya ay isang nakakalamig na linaw. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang matibay na desisyon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat kilos ni Mara, bawat matamis na salita, bawat pekeng pag-aalala. Lahat ay parte ng isang masalimuot at desperadong plano. Hindi na siya ang Arnold na bulag sa katotohanan. Ngayon, siya na ang ama na lalaban para sa kanyang mga anak at para sa katarungan ng babaeng kanyang pinagkatiwalaan at sinaktan. Kinabukasan, bumaba si Arnold para sa almusal na may kakaibang aura. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado. Nasa mesa na si Mara, nakangiti na parang isang reyna sa kanyang trono. Good morning, darling. I told the cook to prepare your favorite. Mara, tawagan mo ang mga magulang mo. Putol ni Arnold sa sinasabi nito. Ang boses ay malamig. Sabihin mong pumunta sila dito. Ngayon din, mayroon tayong importanteng pag-uusapan. Nagulat si Mara sa biglaang utos, ngunit sinunod pa rin ito. Marahil ay iniisip na tungkol ito sa kanilang kasal. Makalipas ang isang oras, ang sala ay naging isang silid hukuman. Naroon ang mga magulang ni Mara, sina Don Ricardo at Doña Esmeralda, mga makapangyarihang kasosyo sa negosyo ni Arnold. Naroon si Mara, nagtataka, ngunit kampante pa rin. At naroon si Arnold, nakatayo sa gitna, ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa lahat. Salamat sa pagdating ninyo, panimula ni Arnold. Ano ba itong biglaang family meeting, Arnold? May problema ba? Tanong ni Don Ricardo. Meron, tito. Sagot ni Arnold. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mara. Isang malaking problema. Tungkol sa kasal namin ni Mara. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Mara. Iniisip na marahil ay gusto nang i-finalize ni Arnold ang mga plano. Napagdesisyonan ko na. Pagpapatuloy ni Arnold. Ang kasal ay hindi na matutuloy. Ang anunsyo ay parang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ano? Anong pinagsasabi mo, Arnold? Galit na tanong ni Doña Esmeralda. Anong klaseng biro ito, Arnold? Sigaw ni Mara. Ang kanyang muka ay namumutla. Kalmadong kinuha ni Arnold ang kanyang tablet mula sa center table. Hindi ito biro. Ipinakita niya sa kanila ang isang video. Isang pamilyar na eksena. Ang sala, noong araw na nawala ang pabango. Pero ang video ay mula sa isang hidden camera na ipinakabit ni Arnold noon pa para sa seguridad. Isang camera na hindi alam ni Mara. Malinaw na ipinapakita nito si Mara nung akala niya ay walang nakatingin na dahan-dahang inilalagay ang pabango sa sarili niyang bag bago simulan ang kanyang palabas. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Saan mo nakuha yan? That's fake. Peke yan. Hindi pinansin ni Arnold ang kanyang pagtanggi. Sunod niyang ipinakita ang CCTV footage
Mula sa labas ng kanyang opisina, malinaw na nakikita ang pagpasok at paglabas ni Mara bago pa man dumating si Katrina. At ang wallet ko, Mara? Baka gusto mong sabihin sa amin kung saan mo itinago? Malamig na tanong ni Arnold. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinagbibintangan mo ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa mga bata. Sigaw ni Mara. Ngayon ay nagiging hysterical na. Ginawa para sa akin? O para sa sarili mo? Ganti ni Arnold. Huminga siya ng malalim. Tito, tita, matagal nang may gusto si Mara sa akin. Kahit noong buhay pa si Lara. Walang masama doon. Mahal ka ng anak namin. Depensa ni Doña Esmeralda. Walang masama sa pagmamahal, pagsang-ayon ni Arnold. Pero may masama sa paninira, sa pagsisinungaling, at sa paggamit sa mga inosenteng bata. Pagkatapos ay ginawa niya ang huling hakbang. Kinuha niya ang cellphone ni Lara. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Lara, puno ng pagmamahal at babala, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Natatakot ako sa kayang gawin ng inggit. Mag-ingat ka sa kanya, mahal ko. Pakiusap, mag-ingat ka. Iyon ang huling pako sa kabaong. Natahimik ang lahat. Ang katotohanan, sa boses ng isang taong wala na, ay masakit at hindi matatawaran. Si Don Ricardo, isang taong may dangal, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagkadismaya. Tiningnan niya ang kanyang anak. Hindi na bilang isang prinsesa, kundi bilang isang kasinungalingan. Mara, umuwi na tayo. Sabi niya, ang boses ay mabigat. Si Mara ay napaluhod. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Ang kanyang mga luha ngayon ay totoo na. Mga luha ng pagkatalo. Arnold, please, mahal kita. Patawarin mo ako. Ngunit tumingin si Arnold sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang anumang emosyon. Wala nang galit, wala nang sakit, tanging awa. Tapos na, Mara, sabi niya. Habang paalis ang pamilya ni Mara, ang dating reyna ay hinila palabas. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat. Humarap si Arnold sa kanyang 5 anak, na tahimik na nanonood mula sa itaas ng hagdanan. Nakita nila ang lahat. Bumaba sila. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Lumuhod si Arnold para maging kapantay nila. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin niyo si Daddy, sabi niya. Ang boses ay nag-uumpisang mabasag. Nagkamali ako. Sinaktan ko kayo at sinaktan ko si Yaya Katrina. Walang nagsalita. Ngunit si Lila, ang kanyang munting prinsesa, ay humakbang pasulong at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa pisngi ni Arnold. It's okay, Daddy, bulong nito. At pagkatapos, sa isang mahinang boses, nagtanong ito ng isang katanungan na siyang susunod nilang misyon. Pupuntahan na po ba natin si Yaya Katrina para iuwi siya? Ang pamilyar na amoy ng pinipritong kwek-kwek at matamis na sarsa ay muling pumuno sa hangin. Ngunit para kay Katrina, wala na itong dating sigla. Ilang araw na siyang bumalik sa kanyang maliit na pwesto sa lansangan. Ang bawat piraso ng paninda na kanyang iniluluto ay isang paalala ng kanyang maikli ngunit makabuluhang panahon sa mansyon ng mga Fuentebella. Bawat pagtawa ng mga batang dumaraan ay nagpapaalala sa kanya ng 5 maliliit na anghel na kanyang iniwan. Ang kanyang puso ay mabigat. Hindi dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa pangungulila. Namimiss niya ang mga yakap ni Lila, ang mga kwento ni Liam, ang mga biro ni Luis, ang tahimik na ngiti ni Lucas, at ang pagiging protektibo ni Leo. Namimiss niya ang kanyang mga anak. Nay, malapit na po akong umuwi, sabi niya sa kausap sa telepono. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Opo, malakas po ang benta. Huwag po kayong mag-alala. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para protektahan ang taong mahal niya.
Pagkababa niya ng telepono, napabuntong hininga siya. Tumingala siya sa langit, nagtatanong kung kailan ba siya bibigyan ng tadhana ng kaunting kapayapaan. "Yaya!" Isang pamilyar na sigaw ang pumunit sa ingay ng kalye. Napalingon si Katrina at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mula sa kabilang kalsada, tumatakbo papalapit sa kanya ang 5 figura na laman ng kanyang mga panaginip gabi-gabi. Ang kanyang mga anak. Bago pa man siya makagalaw, naramdaman na niya ang kanilang mga yakap, ang maliliit na braso na pumulupot sa kanyang mga binti at baywang. "Yaya Katrina, we missed you," sigaw ni Leo. "Akala po namin hindi ka na namin makikita," sabi ni Lila habang umiiyak sa kanyang saya. Niyakap sila ni Katrina nang mahigpit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumuhos. Hinalikan niya ang bawat isa sa kanila. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan, napalitan ng purong kaligayahan. "Namiss ko rin kayo," sabi niya. Ang boses ay garalgal. Sobra ko kayong namiss." Habang abala siya sa pagyakap sa mga bata, isang anino ang tumabon sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Nakatayo sa harap niya si Arnold Fuentebella. Hindi na ito ang mayabang at malamig na CEO na kanyang nakilala. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay may mga matang puno ng pagsisisi, kahinaan, at isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Sa harap ng lahat ng tao sa kalye, sa harap ng kanyang munting kariton, dahan-dahang yumuko si Arnold, isang kilos na hindi kailanman inaasahan ni Katrina mula sa isang Fuentebella. "Katrina," sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng sinseridad. "Patawarin mo ako." Ang dalawang salitang yon ay mas makapangyarihan pa sa anumang mamahaling regalo. "Nagkamali ako. Naging bulag ako at sinaktan kita." Pagpapatuloy niya. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang katotohanan at walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo." Hindi makapagsalita si Katrina. Nakatitig lang siya, pinapakinggan ang bawat salita na tila musika sa kanyang pandinig. "Bumalik ka na sa amin, Katrina," pakiusap ni Arnold. "Hindi bilang yaya. Ang mga bata, kailangan kanila. At ako, kailangan kita." Humakbang si Arnold papalapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. "Hindi ko na kailangan ng yaya, Katrina. Ang kailangan ko ay isang ilaw sa aking madilim na mundo. Ang kailangan ng mga anak ko ay isang ina. Ang kailangan ko ay isang asawa." Sa gitna ng usok at ingay ng lansangan, lumuhod ang isang Arnold Fuentebella. "Katrina Santos, will you marry me? Will you be the mother to my children and the queen of my home?" Natahimik ang buong paligid. Ang mga usisero ay napanganga. Si Katrina ay tila nawalan ng hininga. Tumingin siya sa 5 bata na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Iniaalay ang lahat-lahat sa kanya. At sa pagkakataong yon, alam na niya ang sagot. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan. Ito ay simple at pribado. Ginanap sa hardin na minsan ay naging simbolo ng kalungkutan. Ngunit ngayon ay simbolo na ng isang bagong simula. Si Katrina, sa kanyang simpleng puting bestida, ay naglakad papalapit sa altar kung saan naghihintay si Arnold kasama ang 5 batang nakasuot ng maliliit na barong at saya. Sila ang kanyang pamilya. Nang isinuot ni Arnold ang singsing sa kanyang daliri, tiningnan niya ito sa mata. Wala na ang yelo. Napalitan na ito ng init at walang hanggang pagmamahal. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga pangako, ang 5 bata ay lumapit at niyakap silang dalawa, bumubuo ng isang masikip at masayang bilog ng pagmamahalan. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw,
Niyakap ni Arnold si Katrina mula sa likuran. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin. Bulong niya sa taingan nito. Ngumiti si Katrina. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa 5 batang masayang naghahabulan sa damuhan. Ito ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ay isang tahanan. Nakarating na ako, sagot niya. Sa wakas, nakauwi na rin ako.